Sa isang post, masasabi na ang nilalaman ng isipan at damdamin. Sa isang share, maibabahagi ng mabilis ang anumang impormasyon. Sa isang like, maipapakita ang pagsang-ayon sa isang opinyon. Tunay nga, binago ng internet ang buhay at ugnayan ng sangkatauhan dahil sa mga serbisyong hatid nito. Noong 2011, kinilala ng United Nations ang malaking kontribusyon nito sa pagpapaunlad ng buhay matapos ideklara ang paggamit nito bilang isang pangunahing karapatang pantao. Kaya naman ang mga Pilipino, isa sa mga lahing trending sa paggamit nito. Ngunit ang dati daluyan lamang ng impormasyon, pinagmumulan na rin ng konsumisyon. Matapos ang higit isang taon, naging epektibo na ang pagpapatupad ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Law of 2012 matapos mapaso ang TRO na inisyu ng Korte Suprema kaugnay nito. Kinatigan ng mataas na hukuman ng ukol sa online libel kung saan maaaring maparusahan ng mga gumagawa nito base sa itinatadhana ng Revised Penal Code. Umani ng batikos ang naturang batas dahil sa paniniwalang sinisikil nito ang karapatan sa pamamahayag. Ngunit ayon sa ilang eksperto, ang pangunahing layunin ng batas ay ang protektahan ng mga netizens laban sa paninirang laganap sa mga social networking sites. Kailangan mo rin protektahan yung mga nabibiktima, no, nung libel na yan, kasi yung mga tumutulig sa kanya, yung mga nag-o-object, yung mga writers, yung mga journalists natin, sinasabi na it will curtail yung freedom of speech. Yes. Tingnan mo naman yung kabilang anggulo, meron talaga yung mga, lalo na yung mga kabataan, no, yung mga nabubuli, no, nandyan, yung mga kung ano-ano ng mga sinasabi kasiraan tungkol sa kanila, paano mo naman sila poproteksyonan, hindi ba? Bukod dito, ang mga naglalagay ng mga mapanirang post lamang ang siyang maparurusahan. Hindi kasama rito ang mga naglalike at nagsishare nito. Higit sa lahat, layunin rin ito na sugpuin ang iba pang krimeng talamak sa internet tulad ng cyberpornography, fraud, hacking at identity theft. Aminado ang mga otoridad na mahirap tukuyin kung sino ang mga nasa likod ng mga naturang gawain sapagkat teki rin ng mga nagmamanipula sa mga impormasyong lumalabas sa cyberspace. Kaya't payo ng mga eksperto, maging maingat upang di mabiktima. So we have to be aware, yun na, nababalitaan natin yung mga krimen na nangyayari sa pamamagitan ng computer. So sa mga magulang, siyempre kailangan, you have to advise your kids na mag-ingat kayo. May karapatan tayong lahat na magpahayag ng saloobin bilang bahagi ng demokratikong lipunan. Gayunpaman, hindi kasama rito ang panlilinlang, pagdungis o pag-insulto sa pagkatao ng sinuman. Dahil ang kalayaan, on-air o online man, may kaakibat na pananagutan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.